Ang Undead Unluck ay nagiging popular na at maaaring maging isa sa mga top show sa anime season ngayon. Magiging mas kaabang-abang pa to kapag nakita na ng mga fans yung union members at malaman ang kanilang cool personalities at powers. Sa video na ito, tutulungan namin ang mga manonood na bago sa Undead Unluck na malaman ang tungkol sa mga union members na makikita natin sa simula ng palabas. Para naman doon sa mga nagmamanga na, hindi ko inilagay ang lahat ng information on purpose para hindi maging ganun ka-spoilers ito. Ang video na ito ay mainly para sa mga bagong fans na nanonood lang ng anime. Pag-uusapan natin sa ibang video kung ano na ba ang nangyayari sa current manga chapters. Kung napagdesisyonan mong panoorin yun at makakita ng massive spoilers, bahala ka, winarningan na kita eh. So, simulan na natin ang video. Una, pag-uusapan natin yung union at kung ano ba yung ginagawa nila. Ang union, aka ang Anti-Unidentified Phenomena Control Organization, ay isang special group na gumagawa ng mga missions na galing sa isang makapangyarihang artifact na tinatawag na Apocalypse, at sila din ang nag-aasikaso ng mga delikadong negators at umas. Ang grupo na ito ay pinapatakbo ng mga taong tinatawag na negators. 11 sa mga negators na ito ay nagkikita-kita sa isang lugar na tinatawag na Round Table. Sila ay nirarank base sa kanilang achievements. Ang number 1 ang may pinakamaraming na-achieve at siya din ang leader. Minsan ay nagkakaroon din sila ng extra seat sa Round Table bilang reward sa kanilang missions. Ang Round Table members ay special dahil hindi nila kinakailangang alalahanin na uhulihin sila ng union. Para makasali sa Round Table, kailangan mo makapasa sa isang test. Pero yung ibang tao, kagaya ni Chikara Shigeno, ay hindi na kinailangan yun. Ang lahat ng union members ay nakasuot ng black suit, isang red na necktie at isang special na emblem. Ang suits na ito ay napakatibay na nagpoprotekta sa kanila sa mga bala at kutsilyo. Yung necktie naman ay may cool feature kung saan kaya nitong i-translate yung mga languages at hinahayaan sila ng ma-access ang public services. Kung isa kang member ng Round Table, kinakailangan mong magkaroon ng isang emblem para makatanggap ng quest. Yung emblem na ito ay hinahayaan din silang makipag-usap sa isa't isa nang hindi gumagamit ng cellphones. Ngayon naman, ito ang ilang interesting na bagay tungkol sa union. Una, 10 negators lang ang pwedeng maging active members at the time dahil 10 lang din ang seats ng Round Table. Pero minsan, pwede itong magkaroon ng extra seats kagaya na lang nung natapos nila ang quest na matalo ang isang uma na tinatawag na burn. 2. Ang leader ay pinipili base sa kung sino ang pinakamaraming nagawa. 3. Ang lahat ng union members ay skilled fighters at merong matitibay na suits. 4. Ang main goal nila? Pigilan ng isang makapangyarihan na being na nagpapadala ng mga uma. 5. Para makasali sa union, minsan ay kinakailangan mong patumbahin ng isa sa current members para makuha ang spot nito. 6. Merong hidden base ang union sa ilalim ng isang popular na lugar na tinatawag na Stonehenge. 7. Meron silang team na nagbubura ng memories ng mga taong nakakakita sa kanila. 8. Bawat miyembro ng union ay customize ang kanilang uniform in unique ways. Halimbawa, si Phil ay nakasuot ng shorts habang si Tatiana ay merong metal ball na nagmamatch sa colors ng union. At 9. Sa una ay mukha silang bad guys pero di nagtagal ay magiging kaibigan sila ng main characters. Sinusubukan nilang protektahan ang mundo mula sa malaking disaster. Ngayon naman dumako na tayo sa members. Si Chikara Shigeno, na kilala rin bilang Unmove, ay isang karaniwang Japanese high school kid. Ngunit nagbago ang kanyang buhay nang siya ay dukutin at muntikan ng ibenta sa isang kaduda-dudang auction. Salamat naman kina Fuko at Andy ay nailigtas siya at matapos ang pangyayaring ito ay nagpasya siyang sumali sa union. May natatanging kapangyarihan si Chikara na tinatawag na Unmove. Ang kapangyarihang ito ay hinahayaan siyang pigilan ng kahit anong gumagalaw na bagay sa pamamagitan ng pagtingin dito, ngunit may kondisyon. Kailangan niyang manatiling hindi gumagalaw upang gumana to. Kapag nakita mo si Chikara ay mapapansin mo na mukha lang siyang typical na schoolboy. Nakasuot siya ng typical school uniform at merong buhok na mala Justin Bieber na minsan ay nagtatago ng kanyang mata. Ang isang special thing na meron siya ay isang bracelet na may 2 dice. Hindi lang ito basta-basta bracelet pero ginagamit niya rin ito bilang hairband. Kahit na meron siyang powerful ability, madali siyang matakot lalo na sa dugo at mga armas. Ngunit kapag nasa panganib ang kanyang mga kaibigan, nagiging matapang siya at ginagawa ang lahat upang tumulong. Dati wala siyang ganitong katapangan. Nung una niyang nalaman na meron siyang kapangyarihan, sobrang natakot siya dahil inisip niya na hindi niya ito magagamit ng maayos. May isang beses nga na nakalimutan niya iyong gamitin sa isang crucial moment na nagdulot ng pinsala kay Fuko. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, natutunan niyang harapin ang kanyang mga takot
Ang kapangyarihan ni Chikara ay maaaring mukhang simple, ngunit ito ay napaka-useful. Ano man ang kanyang titigan, kayang-kaya niya iyong patigilin. Pero kung gumalaw siya ay titigil ang power na ito. Ibig sabihin nito ay kung siya ay natatakot at hindi mapigilan ng manginig, hindi niya ito magagamit. At kung may lumilipad mang mga bala papunta sa kanya at pinatigil niya ang mga yun, hindi niya yun may ilagan dahil kapag gumalaw siya ay magsisimula ulit gumalaw yung mga bala. Bilang sagot, nakuha siya ng paraan sa problemang ito sa pamamagitan ng pagbuhat sa kanya ng mga kaibigan niya o ng mga machine na hinahayaan siyang manatiling hindi gumagalaw at ligtas. Marami nang nakaharap na challenge si Chikara. May isang beses pa nga na nawalan siya ng braso, pero nagpatuloy pa din siyang umusad. Naging mas matapang siya at tulungan niya ang kanyang team sa mga crucial moments kagaya na lang ng sa pakikipaglaban nila sa isang makapangyarihan na nilalang tinatawag na Sun. Talagang nag-grow siya ng malaki kung ikukumpara mo sa panahong first time niya palang malaman yung powers niya, na nagpapakita na kahit sa mahirap na sitwasyon ay kaya maging mas malakas at matapang ng isang tao. Si Fuko Izumo ay isang 18 years old na babae na may central role sa story. Unique si Fuko dahil kapag may tao na humahawak sa kanyang balat ay makaka-experience yun ng bad luck. Ang power na ito ay hindi laging nasa favor niya. Nung bata pa siya, nagsani iyon ng isang plane crash na kumuha ng buhay ng kanyang magulang. Dahil ayaw niya nang makasakit ng iba pang tao ay napagdesisyonan niyang lumayo sa mga tao na nagdulot sa kanya ng pagiging lonely ng matagal na panahon. Sinubukan niya pang tapusin ang sarili niyang buhay. Gayunpaman, nag-iba ito lahat nung nakilala niya si Andy. Ngayon, kasali na siya sa union bilang number 10. Si Fuko ay maliit, may brown eyes at curvy build. Dati meron siyang napakahabang itim na buhok pero binago yun ni Andy nung una nilang pagkikita at ginupit yun upang maging short bob. Madalas ay nagsusuot siya ng jeans, jumpers at lagi siyang may gloves. At meron din siyang beanie na may nakasulat na good luck. Pero kapag nasa union siya ay sinusuot niya yung standard suit nila. Sa usapang ugali naman ay isang kind-hearted na tao si Fuko na mahilig magbasa ng shoujo manga. Siya ay matapang at gagawin niya ang lahat para maabot ang kanyang goals. Over time, siya ay mas lumakas at ngayon ay kaya niya nang protektahan ng kanyang mga kaibigan at maski ang mundo. Pero pwede ring maging delikado ang kanyang powers. Kung mahawakan man siya accidentally ay makakaranas ng masasamang pangyayari yung humawak sa kanya. Yung type of bad luck na makukuha ng taong iyon ay nagdedepende sa kung gaano kagusto ni Fuko yung taong yun at kung paano siya nun hinawakan. Halimbawa, kung gusto niya talaga yung isang tao at hinalikan niya ito, maaaring lumabas ang isang meteorite ng katulad ng nangyari sa episode 1. Kahit na medyo scary ang power niya, ang gusto lang ni Fuko ay makagawa ng mabuti. Lumayo siya sa mga tao dati dahil takot siyang masaktan ng mga to. Pero matapos siyang sumali sa union, natutunan niya kung paano magamit ang kanyang powers upang makatulong sa ibang tao. Si Andy ang main male character sa story na to. Siya ay isang malakas na lalaki na may malalim na interes sa special power ni Fuko. Sa tingin niya, ang power ni Fuko ang maaaring makatulong sa kanya na maranasan ang greatest death ever. Ang isang bagay na matagal niya nang hinahanap dahil sa kanyang sariling special ability. Yung special power niya ay tinatawag na undead na nangangahulugan na hindi siya namamatay. Kahit gaano pa siya masaktan ay babalik lang sa dati ang kanyang katawan at hindi na rin siya tumatanda. Si Andy ay isang daredevil at hindi siya takot na mag-take ng risks. Bago at pagkatapos niya makilala si Fuko, lagi niyang sinusubukan ng iba't ibang bagay para malaman kung mamamatay siya dito. Pero matapos makilala pa si Fuko, unti-unti niya itong nagustuhan at di nagtagal, ay gagawin niya na ang lahat para lang mapanatili si Fuko na ligtas. Siya ay isang straight up guy na inaamin ng kanyang mga pagkakamali at nagsorry siya pag ganun. Meron din siyang mga classy traits na kagaya ng isang knight na galing sa old stories. Sa sobrang tagal niya ng buhay, napakarami niya ng skills na nalikom. Naging soldier for hire na siya, marunong na siya gumamit ng espada, at maski nga maging barbero ay kaya niya nang gawin. Matalino si Andy at madali niyang na-figure out ang mga bagay-bagay. Nakakatulong ito sa pag-iintindi ng unique powers ng iba't ibang negators at uma. Ngayon, kahit na ang undead power ni Andy ay tila napakaangas, hindi pa rin ito perpekto. Halimbawa na lang nung nagkaroon siya ng hindi ganong kaseryosong injury kagaya ng pag-pop out ng joints niya, ay hindi yun agad may heal dahil hindi nakikita ng power niya na nakakamatay yun. Pero kung isa yung malaking injury, ay agad yung hinihil ng katawan niya. Pero may catch. Kapag naputo lang kahit anong body part niya, ay mawawala iyon agad matapos ang 30 seconds. Meron ding interesting thing patungkol dito kay Andy, kagaya na lang ng involved daw siya sa event ng pagpatay kay Abraham Lincoln.
At maski sa mga delikadong panahon, tila lagi nag-e-enjoy pa rin itong si Andy at tuwang-tuwa siya kahit saan siya mapunta. Meron din siyang catchphrase na lagi niyang sinasabi at ito ay, "Sick! Wicked sick!" Talagang madami na siyang napagdaanan. Kagaya na lang ng lagi siyang nusugatan at sa proseso ay nasisira ang kanyang damit. Hindi yun naghihil kagaya niya kaya lagi siyang walang saplot. Pero thankfully, nagkaroon siya ng Uma friend na tinatawag na Uma Clothes na kayang gumawa ng damit at tinawag nila iyong Clothy. Meron ding time na merong nangalikot ng memories niya para isipin niya na nakilala niya si Fuko matagal ng panahon ang nakalipas. Kahit na hindi totoo ang memories na ito, tinulungan siya ng mga to na makahanap ng iba pang paraan para magamit ang kanyang power. Eto pa, ilang cool facts tungkol kay Andy. Nakakaramdam siya ng sakit pero hindi niya iyon pinapansin dahil nasanay na siyang masaktan after so many years. Hugot yarn. Meron din siyang matalim na katana na nilalagay niya sa katawan niya. At napaka-confident din niya dahil wala siyang paki kung makita mo yung kabuti niyang gumigewang-gewang. At siya nga pala, wag mo siyang tatawaging zombie kasi hindi siya ganun. Medyo may pagka-rough itong si Andy at minsan ay hindi nauunawaan ang personal boundaries lalo na kay Fuko. Pero deep down, siya ay isang mabuting tao. Sobrang tagal niya ng buhay at ang biggest wish niya, ang makamit ang greatest death ever. Pero hindi dahil malungkot siya, curious lang. Si Nico Vorhel ay isang essential member ng Union at hawak niya ang pwesto ng number 8 negator. Physically, mukha siyang engineer na may distinct na bandana at noticeable na body modifications. Isang striking feature sa kanya ay yung naka-embed sa balat niyang emblem ng Union. Meron din siyang 4 na butas sa kanyang noo na tumutulong sa kanyang kontrolin ng mas mabuti ang psychopaths niya. Personality-wise, kilala si Nico sa kanyang bluntness. Siya ay isang lalaki na mas binavalue ang facts over theories na nagsani ng kanyang pagiging atheist. Kahit na ang kanyang direct nature ay pinagmumukha siyang uncaring, ay kabaliktaran siya nun. Malaki ang malasakit ni Nico sa mga taong may problema, lalo na sa mga may karamdaman. Kitang-kita ang kanyang mabuting puso sa paraan kung paano siya gumawa ng inventions upang i-uplift ang spirits ni Ichiko. Ang key ability ni Nico ay unforgettable, na inaayaan siyang ma-retain ang every detail ng mga pangyayari matapos ito ma-activate. Pero makakalimutan niya ang lahat ng kanyang alaala nung bago ito ma-activate. Gulo no? Pero ganun yun eh. Ang power na ito ay isang double-edged sword. On the positive side, nare-recall niya ang kahit ano na tumutulong sa kanya sa labanan sa pamamagitan ng pagmimik niya perfectly ng moves ng kanyang kalaban. Sa kabilang banda naman, pasan-pasan niya ang lahat ng memorya, including ang mga masasakit at traumatic na alaala. Bukod sa kanyang unique ability, ang katalinuhan ni Nico ay kapansin-pansin. Itinuturing siyang pinakamatalino sa Union na responsable sa pag-craft ng maraming tools at devices na ginagamit nila. Gumagamit din si Nico ng brain/computer interface na kumukonekta sa mga orbs sa kanyang ulo gamit ang cables. Ang setup na ito ay hinahayaan siyang mag-compute ng data ng mabilis o kaya naman ay makipag-usap sa kanyang fellow Union scientists. Ang orbs na ito, 3 in total, ay multipurpose na tumutulong sa kanya sa transportation at combat. Ang kanyang patuloy na thirst for knowledge ay minsan kinakailangang pigilan, pero itong trait na ito ay yung tumutulak sa kanyang innovation creations. Hindi din fan si Nico ng magic o kahit anong nagde-defy ng established rules of science. Hindi niya nga rin trip yung mga divine beings na binabago ang rules ng mundo. Pero gayunpaman, lagi siyang handa na imbestigahan ng mga bagong phenomena. Kahit na mainly ay kumikilos lang siya behind the scene, ay hindi weakling itong si Nico. Natalo niya na nga ang mga makapangyarihan na kalaban nang siya lang mag-isa, at maski ang rank 2 ng Union na si Shen ay nire-respeto siya. Overall, si Nico Vorhel ay isang complex mix of intellect, curiosity at kindness na ginagawa siyang isang mahalagang yaman sa Union. Si Top Bull Sparks ay isang 7th ranking negator sa Union at galing siya sa Brazil. Kahit na isa lang siyang middle schooler, mature itong si Top na baka sanhi ng tragic events na nakaraan niya. Appearance-wise, si Top ay isang dark-skinned teen na may distinctive na blonde na buhok. Meron siyang unique, angled na kilay at may mga bandage sa mukha. Isang kapansin-pansin na parte ng kanyang attire ay yung black and yellow niyang tracksuit na may symbol ng Union. Madalas mo din makikita na may cast itong si Top. Kung pag-uusapan naman natin ang kanyang abilities, ang power ni Top ay tinatawag na unstoppable. Ang power na ito ay hinahayaan siyang tumakbo ng may pambihirang bilis, at ang catch naman dito ay mas bumibilis pa siya kapag sinusubukan niyang tumigil.
Ang tanging paraan lang para tumigil siya ay through severe changes sa body shape niya, kagaya na lang ng pagbali ng braso niya. Hinahayaan din siya ng power na ito na tumalo ng mataas at magpadala ng malalakas na sipa. Ang kanyang signature move na unstoppable kick ay napakalakas na sa peak speed nito ay kaya nitong wasakin ng kahit anong matamaan nito. Dagdag pa, pero exceptional stamina si Top na hinahayaan siyang tumakbo ng matagal na panahon nang hindi napapagod. Despite na meron siyang ganitong talent, ay humble pa din itong si Top. Halimbawa na lang nung nagpasalamat sa kanya si Fuko sa pagligtas dito, ay hindi niya iyon tinanggap at sinabi na hindi siya nagbibigay o umaasa ng pasasalamat mula sa kanyang mga kasamahan. Ang details ng kanyang power ay nagbibigay liwanag din sa kanyang background bilang athlete. Habang ang kondisyon ng pagtigil ng kanyang ability ay kakaiba, ito ay konektado sa kanyang perception ng dramatic changes in shape o ang pagkabali ng galamay niya. Baka dahil ito sa sports background niya. Kung ibang tao yung may-ari ng kapangyarihan niya ay malamang ay mas delikado at nakakamatay ito, depending sa kung paano nila na-define ng significant change in shape. Sa kaso ni Top, ang kanyang athletic history ay likely na naka-impluwensya sa kung paano gumagana yung ability niya. Nakayamaoka Haruka ang posisyon ng 6th ranking negator sa Union. Si Haruka ay nakasuot ng isang armor na inspired sa traditional Japanese samurai armor na yoroi. Ang emblem ng Union ay nakalagay sa helmet niya. Sa likod ng protective gear niya, si Haruka ay merong malaking maskuladong katawan na nagpapa-standout sa kanya sa ibang Union members. Ang hairstyle niya naman ay may mahabang tusok-tusok at yung bangs niya ay tinatago ang kanyang scar. At oo, isa siyang babae. Ang personality ni Haruka ay isang reserved na tao, pero siya ay protective sa kanyang mga teammates. Meron siyang unique na band sa kanyang armor to the extent na nagdadalawang isip pa siya lagi na tanggalin ang kanyang helmet kahit may sugat na siya doon, na ginagawang mahirap para kay Nico na i-treat ang kanyang mga sugat. Sa aspeto naman ng mga kakayahan, hindi magpapahuli si Haruka. Ang kanyang power na unbreakable ay hinahayaan siyang gumawa ng mga bagay na hindi kayang masira. Kahit na anong makraft niya ay nagkakaroon ng unbreakable kanji symbol. Ilang notable creations niya ay yung pile cannon, isang malaking pillar shot na may great force, at ang Iwato Gakure, kung saan inassemble niya ang debris at ginawa itong protective unbreakable wall. Ang physical prowess ni Haruka ay nakakahanga din. Meron siyang immense strength na hinahayaan siyang magpalabas ng malalakas na suntok at matibay din ang kanyang katawan na kayang tiisin ang mga atake nang walang damage. Kahit na siya yung isa sa pinakamalaki sa Union, siya ay 23 years old pa lang. Mukha lang siyang mas matanda kumpara sa ibang miyembro. Sa kabila ng kanyang kahangahangang skills at strength, merong pagka-clumsy itong si Haruka. Halimbawa na lang na kapag dinadala sila ni Move sa isang lugar, nahihirapan siyang lumanding ng maayos na ginagawa siyang mas memorable na karakter. Tatiana ang 5th ranking negator sa Union. Siya ay isang batang babae na galing sa Russia at ang kanyang appearance ay nakatago sa lumulutang na malaking orb. Sa loob ng orb, nakatago si Tatiana. Siya ay isang maalalahanin na tao, lalo na kapag ang pinag-uusapan natin ay ang kanyang mga close friends na sina Billy at Gina. Gayunpaman, maaari din siyang maging irritable at protective pagdating sa kanila. Ang kanyang power, na untouchable, ay binabalot siya sa isang barrier na walang kahit anong makaka-penetrate. Sa sobrang lakas ng barrier na ito, ay kapag in-unleash ang kapangyarihan nito ay kaya nitong sumira ng isang buong town. Ang mechanical na orb na pinag-iistihan niya ang tumutulong sa pagkontrol ng power nito. Kahit na ginagawa siyang almost invincible ng barrier niya, meron itong downside. Merong maliit na butas na lumalabas dito kapag binubuka niya ang kanyang bibig, kaya pwede itong maging potential weak point niya. Dahil sa kanyang power, nahihirapan si Tatiana sa kanyang daily life. Halimbawa na lang ay hindi niya kayang kumain ng walang tulong o special tools, at nakatira lang siya sa loob ng orb niya para ma-manage yung power niya. Ibig sabihin nito na hindi niya kayang makipag-interact sa ibang tao normally. Hindi niya kayang yakapin ng isang tao o kahit man lang makipagkamayan doon. Nakahanap siya ng isang kaibigan na si Fuko na halos parehas ng kanyang pinagdadaanan. Pareho nilang naiintindihan ng loneliness na kaakibat ng kanilang abilities. Nung una, hindi pa talaga gusto ni Tatiana sina Andy at Fuko, lalo na si Andy dahil malaki ang role nito sa kamatayan ni Gina. Gayunpaman, pagkalipas ng panahon ay unti-unti niya silang tinanggap, lalo na matapos nung inamin ni Fuko ang kasalanan nito sa incident at nagsorry to. Merong mga maliliit na bagay na ginagawang special si Tatiana. Ang kanyang orb ay nag-iiba ng shape base sa kanyang emotions. Sa kanyang private space,
Makikita mo na puno ito ng stuffed toys na pinapakita ang kanyang softer side. Nagbibigay nga din siya ng mga regalo sa kanyang mga kaibigan. Dahil pinipigilan siya ng barrier niya na magsuot ng damit, essential yung buhok niya sa kanyang modesty. Dagdag pa dito, ginagampanan ni Tatiana ang supportive role sa kanyang bulag na kaibigan na si Billy. At tinutulungan niya itong maglakad-lakad. Kaya din ang orb niya na mag-transform at maging robot at madalas niyang tinatawag si Andy na zombie, isang pangalan na binigay ni Fuko kahit hindi ito gusto ni Andy. Isang fun fact tungkol sa kanya ay yung pangalan niya. In Japanese, katunog nito ang word na touch na naghihint sa kanyang unique power. Sa labas ng kanyang intimidating orb, mas bata si Tatiana kung titignan mo at kita ito sa kwarto niyang puno ng laruan at yung mga reactions niya sa certain situations. Si Phil ang 4th highest ranking negator sa Union. Sa kabila ng kanyang youthful appearance, si Phil ay unique dahil ang buong katawan niya ay gawa sa artifacts. Ang batang lalaking ito na may distinctive green hair at eyes ay nagdadamit ng typical dress shirt at tie na paired ng shorts at suspenders. Tahimik by nature, nag-i-stand out si Phil dahil sa kanyang ability. Hindi siya nakakaramdam ng kahit anong emosyon o physical sensation gaya ng iba. Ibig sabihin nito na kahit na ang katawan niya ay gawa sa iba't ibang artifacts, ay hindi siya naapektuhan ng kanyang memories or experience. Kaya habang nag-a-appear siya na emotionless, merong isang deep bond na dinedefy ang kanyang unfeel ability, ang kanyang pagmamahal sa kanyang nanay. Ang connection ni Phil dito ay napakamakapangyarihan na isusuko niya ang kanyang buhay kung ibig sabihin nun ay maliligtas yung nanay niya at makakabalik iyon sa Earth. Aside sa kanyang main power, meron din ibang maangas na skills si Phil. Ang kanyang mechanical body ay all artifact made, maliban sa kanyang utak na nananatiling organic. Ang katawang ito ay hinahayaan siyang gawin ng mga bagay na hindi kayang gawin ng ibang bata. Ang kanyang design ay pwede nating masabi na may resemblance ito sa isang classic character na si Astro Boy. Pero huwag kayong magpapaloko sa kanyang maliit at childlike appearance. Mukha mang 5 years old si Andy ay hindi mo maikakaila ang kanyang kapangyarihan bilang rank number 4 sa Union na nilalampasan ng 6 na iba pang negators na mas matanda pa kaysa sa kanya. Si Billy Alfred ang 3rd highest rank negator sa Union. May isang classic hitman look. Si Billy ay isang medyo tito na gentleman na may slick hair, patchy beard at iconic sunglasses. Yung sunglasses na ito ay hindi lang basta fashion statement. Isa itong regalo na galing kay Jewish nung mga oras na nakakapasok lang ni Billy sa Union. Merong cool at almost nonchalant attitude itong si Billy na nagpapamukha na parang wala siyang pake sa kahit ano. Minsan nga hindi niya napapansin na delikado na ang kalagayan niya. Expert siya sa mga baril at gamit niya ang 2 revolver sa labanan. Pero ang nakakahanga talaga ay yung ability niya na unbelievable. Kaya niyang bumaril kahit saan at tatalbog-talbog ito hanggang sa matamaan yung target niya kahit pa i-aim niya iyon sa kabilang direksyon. At ang nakakagulat pa dito ay nagagawa niya iyon habang bulag siya. Oo, isang bulag na gunmaster si Billy pero hindi siya nun kayang pigilan. Sa sobrang galing niya, kaya niyang patalbogin yung bala ng ilang beses sa iba't ibang pader para matamaan ang mga target na hindi nakikita. Yung pangalan niya, Billy Alfred, ay maaaring isang nod sa renowned outlaw from history na si Billy the Kid. Talagang swak din ito dahil sa cover page ng chapter 152, pinortray si Billy bilang isang gunfighter kasama si Fuko. Pero hindi lang puro guns and battle si Billy. Meron din siyang softer side. Mahilig siya sa matatamis at sa sobrang hilig niya dito, ay gumawa siya ng isang special treat na tinatawag na long cake bar. Ang hilig niya sa matatamis ay shinare niya kay Tatiana nung una silang nagkita. Sa katunayan nga, ang relationship nila ay higit pa sa pag-share lang ng snacks. Matapos iligtas si Tatiana sa mafia, naging parang guardian na siya nito at tinulungan niya pa itong kumain sa pamamagitan ng pagsubo dito ng pagkain. Meron silang close bond sa isa't isa kung saan laging binabantayan ni Billy si Tatiana. Fun fact pa tungkol kay Billy, suot-suot niya ang Spurs na gawa ni Nico na tumutulong sa kanya na maintindihan ang surroundings niya gamit ang echolocation. And kahit na siya ay isang fearless fighter, merong isang bagay na hindi niya kayang sikmurahin, ang heights. Baka dahil hindi niya nakikita kung gaano siya kataas sa ere kaya ganun. Si Shen Xiang ay ang nakakamanghang number 2 negator ng Union. Matangkad na may asul na mga mata at buhok, si Shen ay may appearance ng isang binata at suot-suot nito ang isang traditional Chinese attire na nagpapakita ng kanyang cultural background.
Ang kanyang physical fitness ay evident sa kanyang well-defined muscles na connected din sa kanyang combat skills. Sa unang tingin ay tila ang cheerful nito ni Shen. Laging hinahanap ang silver lining sa sitwasyon. Ang jovial nature na ito ay nangangahulugan din sa pagmamahal niya sa pakikipaglaban. Lagi siyang naghahanap ng worthy opponent upang makipag-sparring doon dahil nag-i-enjoy siya sa thrill ng isang magandang match. Pagdating naman sa kanyang abilities, ang power ni Shen ay Untruth ay nagsi-stand out. Medyo nakakalito to. Kapag ginamit niya ito sa isang tao, gagawin ng taong yun ang salungat sa gusto nilang gawin. Pero may catch. Para gumana yung power niya, dapat ay hinahangaan niya yung taong pinanggagamitan niya nito. Dagdag pa, kailangan ay nakikita niya yung taong iyon dahil kapag nawala yung taong tinitignan niya sa kanyang line of sight, ay hindi na iyon maaapektuhan. Maliban sa power niyang ito, si Shen ay isang martial artist. Meron nga siyang na-develop na style na tinatawag na Shin Hakyoku. Kapag titignan pa natin yung pagkatao ni Shen, marami pa tayong malalaman na interesting details. Bilang panimula, siya ay isang kung fu practitioner na nagpapakita ng kanyang Chinese heritage. Maliban sa kanyang pakikipaglaban for the sake of duty, ay talagang gusto ni Shen ang combat. Ang pagmamahal niya sa pakikipaglaban ay nagsimula pa noong pinoprotektahan niya yung kapatid niyang si Mei. Ang devotion niya para dito ay napakalaki. Nasamang-ayon lang siyang maturuan ng martial arts kung yung mentor nila ay aalagaan silang dalawa. Ang combat style ni Shen ay strategic. Madalas siyang nag-iiwan ng intentional openings upang atakihin siya doon ng kalaban niya. Pero gamit ang kanyang Untruth, yung mga ataking ito ay madalas niyang nakikita na hinahayaan siyang makounter. Ang nakaraan niya ay may tinatagong dark secrets at kasama na dito ang aksidente na dahil sa hindi sinasadyang paggamit ni Shen ng kanyang power. Kahit mukha siyang light-hearted ngayon, hindi siya ganito dati. Matapos ang isang traumatic event ay naging cold siya at distant. Bumalik lang siya sa dati nung nakilala niya si Miui at tinulungan siya nito na pagalingin ang kanyang sugat at ma-rediscover niya ang kanyang joyful side. May limitations yung abilities ni Shen. Yung mga seasoned fighters na mabibilis mag-isip ay nabibigyan siya ng challenge. Nasa kanya din ang Nyoy Kinko staff, ang isang magical staff na kayang lumaki at humaba na nag-e-enhance sa kanyang combat range. Inline sa kanyang playful nature, minsan ay kinukuha ni Shen ang persona ng Monkey King gamit ang kanyang staff at Flying Kinto on Cloud habang ini-aim ang pagiging pinakamalakas in all creation. Si Juwis, ang number 1 negator ay ang leader ng Union. Siya ay isang makapangyarihang babae na nakadamit ng black and gold general's uniform. Ang outfit na ito ay may special helmet na kinokoberan ng top half ng kanyang muka at nagtatago ng mata niya. Pero huwag kayong magpapaloko. Kapag may pinindot siyang button, may aangat sa helmet niya ay may ipapakita ang kanyang mga mata na isang crucial na bagay sa kanyang ability. Sa ilalim ng kanyang helmet, meron siyang mahabang pink na buhok at yung helmet mismo ay pinapakita ang emblem ng Union. In terms of personality, si Juwis ay kilala bilang confident at just. Talagang naniniwala siya sa pinaglalaban niya at gumagawa na siya ng malalaking hakbang para sa hustisya at tinalo niya pang ang isang fleet ng aliens upang protektahan ng Earth. Ang kanyang main goal, talunin ng makapangyarihang halimaw na galing sa isang event na tinatawag na Ragnarok. Para magawa ito ay tinipon niya ang ilang makapangyarihang individuals na kilala bilang negators para buuin ang Union. Speaking of powers, may extraordinary ability si Juwis na tinatawag na Unjustice. Ang power na ito ay hinahayaan siyang baguhin ang pananaw ng isang tao sa kung ano ang tama o mali. Pero may catch ulit, kailangan niyang makipag-eye contact sa tao nang hindi hinaharangan yung mata niya. Maliban sa power na ito, isa rin siyang mahusay na sword fighter at mas mabilis at alerto din siya sa isang average person kung saan kaya niyang mag-deflect ng mga bala gamit ang kanyang espada. Marami ring interesting na bagay na dapat niyong malaman tungkol kay Juwis. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang judge in Portuguese na nagbe-make sense naman dahil all about justice yung karakter niya. Maaaring sabihin ng ilan na siya yung big good sa Union dahil siya yung nagsimula at nangunguna nun. Ang kanyang helmet na nagtatago ng kanyang mga mata ay tila isang simbolo na justice is blind. Gayunpaman, kahit na lumalaban siya para sa marangal na dahilan, hindi palaging pinipili ni Juwis ang kindest path. Pero at the end of the day, naniniwala siya na ginagawa niya ang kinakailangan upang protektahan ng mundo. Siya ay matatag ngunit patas at nagsasabi pa nga ng sorry kapag feeling niya ay nagkamali siya.
Si Gina Chamber naman ay isang former member ng Union at ang kanyang number ay nakuha ni Fuko. Mukha siyang teenager pero in reality ay matanda na siya. Gumagamit si Gina ng sandamakmak na makeup para itago yung tunay niyang edad, pati ang kanyang power na unchanged upang hindi ito kumupas. Yung power na ito ay hinahayaan siyang panatilihin ng mga bagay at hindi ito magbago. Halimbawa, kaya niyang panatilihing nakatigil ang hangin sa paligid niya na gumagawa ng isang barrier na mahirap sirain. Ginagamit niya ito para protektahan ng kanyang sarili at kaya niya pang gumawa ng espada gamit ang power niya. Ang personality ni Gina ay interesting din. Hindi niya gusto ang mga bagay na nagbabago, kagaya na lang ng mga namamatay o yung pagtanda niya. Yung feeling na ito ay napakalakas na nagpalabas ng kanyang special power. Nung bata pa siya, nahihirapan siyang makipagkaibigan kaya ginusto niyang maging kaibigan ng bawat taong makikilala niya. Mahilig siyang magpinta ng larawan ng Lake Baikal na isang lugar na gustong-gusto ng kanyang lola. May fanside din itong si Gina. Mahilig siyang magbigay ng nicknames. Halimbawa na lang ay tawag niya kay Andy ay Daddy Dearest, habang kay Fuko naman ay Lil Lucky. Kahit na mukhang friendly si Gina ay may mga di pagkakaunawaan siya towards sa Union. Nagkaroon ng malaking laban sina Fuko at Andy laban sa kanya para makasali sila sa Union at nanalo yung dalawang yun. Ito ang ilang facts tungkol kay Gina. Nagagalit siya kapag tinatawag siyang flat-chested. Ang tunay niyang edad ay 66, pero dahil sa kanyang power at makeup ay mukhang mas bata pa siya. Minsan din ay gumagamit siya ng jeje words para magmukhang bata pero nakakatawa lang yun. Meron ding maliit na pangil si Gina na nagpapakyut sa kanya. Crush niya din si Andy kahit na siya yung unang humuli dito. May suot-suot din siyang beret na pwede niyang ibato na parang isang weapon. At ayaw niya nagsusuot ng sapatos dahil ginagamit niya ang kanyang powers gamit ang kanyang mga paa at kamay. Nakakalungkot lang na wala siyang happy ending. Matapos ang laban niya kina Andy at Fuko, ay lubha siyang nasugatan. Sobrang nalungkot silang dalawa dito. Umiyak si Fuko habang si Andy naman ay inakay si Gina hanggang sa magbabay na ito sa mundo. Kahit nakalaban siya ng mga ito, naramdaman pa rin nila yung lungkot dahil nakilala siya nila. Ang story ni Gina ay tinuturuan tayo na minsan, hindi lang basta mabuti o masama ang isang tao. Lahat ay may kanya-kanyang rason at istorya. Si Void Volks ay dati ring parte ng Union at kinuha ni Andy ang number niya. Ang higanting robot na ito ay pinadala sa isang misyon upang hulihin si Andy at patayin si Fuko. Kaso nga lang, siya yung namatay matapos malaman ni Andy kung paano matalo yung special power niya. Ang kanyang kapangyarihan na tinatawag na unavoidable ay hinahayaan siyang pigilan ng pag-dodge ng mga kalaban niya sa kanyang atake. Imagine mo na lang na gusto mong iwasan yung bolang binato niya pero biglang hindi ka makagalaw. Parang ganun yung power niya. Suot-suot ni Void ang isang unique na damit. Mukha siyang robot na may design na office suit. Talagang matibay ang suit niya at kaya nitong tanggapin ang sandamakmak na atake nang hindi nadadamagean. Meron din siyang helmet na may turquoise eye sa gitna. Focus din siya at seryoso. Pagdating sa trabaho niya ay hindi siya nagsasayang ng oras. Pagkakita niya palang kay Andy ay agad niya iyong inatake nang walang sabi. At nung kinakailangan niya, wala siyang paki kung mananakit o makakapatay siya kagaya na lang na pagsabi niya kay Shen na patay na si Fuko. Merong interesting past din itong si Void. Dati champion siya sa boxing. Pero habang nasa match siya, di niya sinasadyang mapatay yung kalaban niya dahil sa kanyang lakas. Dahil dito, hindi na siya pwedeng makipagboxing ulit. Nagsaniyo ng paglalasing niya pero sa kabutihang palad, nakita siya ng Union at binigyan siya ng bagong purpose in life. Ito pa ang ilang facts tungkol sa kanya. Dati ay isa siyang batang kalye na laging nakikipag-away at makalipas ang panahon ay naging world champion sa boxing. Kahit na makapangyarihan siya, meron pa rin siyang weakness. Napapatigil lang ng kanyang power ay yung muscle movement. Kaya kahit anong atake na hindi kinakailangan ng muscle, kagaya ng parts bullet ni Andy, ay pwede pa rin siyang masaktan. At sa huli, ayun yung tumalo sa kanya. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sabi ko nga kanina, yung videong ito ay para maintindihan ng mga baguhan sa istorya ng Undead Unlock ang backgrounds at abilities ng Union members. Hindi ako nagsama ng mga spoilers para goods ang lahat. Pero ika-cover natin yun sa iba pang video. Kung mapindot mo man yung video na yun, bahala ka. Pinindot mo na eh. Sinabi ko naman na. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng video, ay huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka sa mga susunod na bagong videos.
Oni-chan?